Pero baka mapunit ka lang sa 5 piraso. Ang direktang banta mula kay Ling Er ng Huaxia Alliance ay nagpatikom sa bibig ni Alian, puno ng galit. Lintik na babae. Ano bang problema? Kanina pa siya sumasagot sa kanya. Hindi ba alam ng taong ito na si Ling Er ay madalas na kumakatawan sa salita ng Divine Tree? Sa mga bagay tungkol sa mahihinang superhuman, hindi siya nagsasalita, ngunit kapag hinahawakan ang kanyang master, huwag mo nang subukang makalusot. Biglang, ang lalaki na nakaupo sa tabi ng European Holy See ay nagpahayag ng kanyang personal na pananaw. Para sa mutated tree, hindi natin maaaring gamitin ang inosenteng sakripisyo para makuha ang tinatawag na tagumpay. Biglang nagsalita si Ilya, bukod pa rito, sa kasalukuyang sitwasyon, wala tayong kahit kaunting pag-asa. Ilang laban na ang pinagdaanan natin, di ba? Sumang-ayon din si Yuer. Nakiisa siya sa mga malalaking laban kasama ang mutated tree. Kailangan din nilang isaalang-alang ang reaksyon ng publiko. Hindi nila gugustuhin na ang mutated tree na nagligtas sa kanila ay palilibutan ng sarili nilang mga kababayan. Sa puso ng karamihan ng mga tao, gusto pa rin nila ng mapayapang buhay. Ang balita na hindi sinasaktan ng Divine Tree ang mga tao ay kumalat na. Kung sasabihin mong aatakehin ng mga superhuman si Ngudidu upang talunin ang isang malakas na kalaban na maaaring maging panganib, tiyak na tutol ang publiko. Biglang, sa puntong iyon, may isang bagay na nagpahinto kay Yuer. Ang mga salitang sasabihin niya ay biglang natigil sa dulo ng kanyang labi. Napansin ng kanyang nasasakupan ang kanyang hindi pangkaraniwang ekspresyon at agad na nagtanong ng may pag-aalala, "Sir, anong nangyayari?" Sina Lin Ziyi at ang representative of Brahmanism ay natural na kasapi ng mutated tree, ngunit mas tahimik sila. Kanina pa, kung hindi sila tinatanong, hindi sila nagsasalita, tanging nakamasid lamang sa sitwasyon, tulad ng Aaron Cavalry Team, na dating kasama si Po, ang kapatid ng Wine Immortal Panda. Si Po mismo ang nagbigay garantiya sa relasyon sa pagitan ng mga mutated beasts ng Misty Mountain at ng kanilang grupo, kaya't maayos na rin ang pakikipag-ugnayan nila. Mabilis na nag-isip si Yuer at sinabi, "Wala. Ipagpatuloy natin ang pulong." Sa ganoon na lamang nagpatuloy ang pulong ng ilang araw pa. Sa tuwing may di pagkakasundo sa mga superhuman, lagi silang nag-aaway ng ganoon. Sa totoo lang, naramdaman ni Yuer na may kakaibang nangyayari sa loob mismo ng East City ng Free Alliance. Sa ilalim ng hapon na sikat ng araw, isang mataas na gusali ay kakaibang tahimik. Sa loob ng malaking lugar na iyon, lumitaw ang isang luntiang linya ng liwanag na may tunog na parang umaagos na talon. Nang lumapit, malinaw na nakita na lumaki ang linya ng liwanag na iyon at naging isang malaking patch. Nakakita siya ng banayad na berdeng liwanag na parang buong Milky Way ang nagbubukas sa harap niya. May ilang pilak na sinag ng liwanag na naitalsik palabas, napakaganda tingnan. Maliban sa ugong ng hangin sa loob nito, wala nang ibang naririnig. Bigla, isang malaking bungkos ng mga ugat ang sumugod palabas, gumapang sa ibabaw ng linya ng liwanag. Mabilis silang sumugod na parang mga hibla ng buhok na nagkakasalubungan, naghabi at naging isang buong hugis na parang tao sa pamamagitan ng kanyang sariling mga ugat. Ang mga guhit sa mga ugat ay unti-unting nawala, inilantad ang kalbo na ulo ni Ngudidu. Katatapos lang niyang lumikha ng isang triman mismo sa loob ng base ng Free Alliance. Kaya naman hindi ito naamoy ni Yuer. Bukod pa riyan, gumawa si Ngudidu ng napakalaking gulo. Ginamit niya ang mga ugat para ilipad pataas ang triman. Ang malakas na tunog ng pagtuktok sa bubong ay hindi tinakpan ang kanyang galaw habang pumapasok sa lungsod ng iba. Mula sa itaas, sa unang pagkakataon, nakita ni Ngudidu ang buong tanawin ng lungsod na itinayo ni Yuer. Tunay nga, karapat-dapat siyang tawaging superhuman na gumagamit ng magnetic field upang impluwensyahan ang metal. Ang Aesir City na ito ay kahanga-hanga rin. Dahil sa kanyang posisyon na mahirap pasukin, nalampasan nito ang malaking labanan sa Europe at maging ang darkness ng walang kahit kaunting pinsala. Agad na sinuri ni Ngudidu ito bilang isang steel city at isang nakakatakot na war fortress. Tinitigan niya lang ito ng ganoon, tapos pumili ng isang lugar kung saan walang manggugulo sa kanya, dahil alam niyang tiyak na may darating upang salubungin siya. Ang linya ng liwanag na lumitaw sa likuran niya ay parang isang uri ng makina, ngunit ang spiritual energy doon ay napakatindi, parang totoong tao. Nang dumating sa likuran ni Ngudidu, lumingon siya,
ang boses niya ay hindi malinaw kung siya ba ay masaya o hindi. Ang bilis mong makita ako. Mukhang hindi rin naman pala lahat ng tao ay walang silbi. Nang lumitaw lang si Yuer, nakita niya na kinakausap siya ng taong iyon sa isang mapagmataas na tono. Sumimangot siya at sinuri siya. Hindi niya nakita na parang superhuman ang taong sumasalakay na ito. Nang may pag-iingat, nagtanong si Yuer, "Sino ka?" "Naramdaman mo ang aura ko kaya nagtungo ka dito, tapos magtatanong ka pa?" Binaling ni Ngu Tihidu ang kanyang mukha at diretsong tiningnan siya, walang paligoy-ligoy. "Hindi mo pa ako nakikilala? Huwag ka nang magpanggap." Bagaman hindi masyadong magkatulad, may ulat na lumitaw ang mutated tree sa anyo ng 3 man sa labanan. Huminto si Yuer ng ilang segundo upang suriin kung ito nga ang taong alam ng lahat kung sino. Pagkatapos ng pagsusuri, sumimangot siya at sinabi, "Hindi ka dapat narito." "Ano ba talaga ang gusto mo?" Ang takot na masakop tulad ng Afrika ay nagpatigas sa boses ni Yuer. Ang ganoong saloobin ay hindi nararapat sa pakikipag-usap kay Ngu Tihidu. Iniunat ni Ngu Tihidu ang kanyang kamay at bumulong ng isang salitang walang kaugnayan. "Isang ilusyon ay walang karapatang makipag-usap sa akin." Ang kamay na iniunat, bagaman hindi humawak sa imahe ni Yuer, ay mahigpit na nakakapit na parang maihawak talaga ito. Isang agos ng lakas mula sa langit ang bumagsak direkta sa lugar, kung saan nakalutang ang anino ni Yuer, kasama na rito ang bahagi ng bubong ng mataas na gusali sa ilalim ng paa ni Ngu Tihidu. Tiningnan ni Ngu Tihidu ang mga piraso ng gusali na lumilipad pataas hanggang sa kanyang pwesto, tahimik na naghihintay sa mensahe na ipinadala. Sumuka si Yuer ng maraming dugo, puno ng sakit, mismong sa pulong, na ikinatakot ng kanyang mga nasasakupan. "Sir!" Ang ilusyon, bagaman hindi tunay na tao, ay ang espesyal na kakayahan ni Yuer, at bahagi rin ng kanyang spiritual energy. Natural na nagulat ang lahat, ngunit si Ling-Er at White Jade ay nahulaan na. Ang aura na lumitaw sa lungsod na ito ay napakalakas, mahirap baliwalain. Ngumiti si Ling-Er. Sa halip na tumakbo sa malayo para hanapin ang aking minamahal na ama, siya na mismo ang pumunta rito para hanapin ako. Sa pamamagitan lamang ng kaunting impormasyon na ipinadala sa pamamagitan ng spiritual leaf, naintindihan agad ni Ngu Tihidu ang bawat salita. Personal siyang nagpunta dito para asikasuhin ito. Isang beses lang siyang kumilos laban sa ilusyon ni Yuer, at iyon ay naging dahilan upang umubo ito ng paulit-ulit, puno ng sariwang dugo ang kanyang bibig. Tila malaki ang pagbaba ng kanyang lakas. Sa gitna ng kanyang hirap na pag-ubo, nagawa pa rin ni Yuer na buuin ang isang pangungusap. Siya dumating na. Ang kanyang mga mata ay malaki sa takot. Hindi niya inasahan na mangyayari ang bagay na ito mismo sa lungsod na pinamamahalaan niya. Si Ngu Tihidu ay tumubo na ng mga paa. Sa pagkakataong ito, ang kanyang 3-man form ay mas pinong-pino kaysa dati na nagpapahintulot sa kanya na maglakad sa pamamagitan ng kanyang sariling mga paa. Iba nga lang siguro ang pakiramdam ng paglakad sa mga paa na gawa sa mga ugat kumpara sa laman at dugo. Nakatayo siya nang nakasuksok ang kamay sa baywang, nakatingin sa malinaw na asul na kalangitan ng Eth City. Hindi malaman kung ano ang iniisip niya. Baka iniisip niya na nasanay na siya sa ganitong katawan. Kung ikukumpara sa akin, talagang mahina ang laman at dugo ng mga superhuman. Hindi itinago ni Ngu Tihidu ang kanyang presensya. Ganun lang, umikot ang mga ugat pataas sa bubong ng gusali na sinira niya, matatag na nakatayo doon na parang isang bandila. Hindi lahat ay naramdaman ang presensya ni Ngu Tihidu. Napakalaki ng kanyang spiritual energy, ilang rank 4 superhuman lamang ang nakaramdam nito. Para sa mga mahihina, hindi nila naramdaman. Si Yuer ay nakadapa sa lupa, umuubo ng dugo. Ang isang indayog lang ng kamay ng Divine Tree, ay naging sanhi na maghirap siya ng ganito. Makalipas ang mahabang panahon, dahan-dahang nakaupo si Yuer at nagpipilit na babalaan ang iba, ubo-ubo. Siya dumating na. Lumitaw na ang mutated tree. Hindi lang siya lumitaw, si Ngu Tihidu ay gusto ring silipin ang City na ito, isang lugar na hindi ginugulo ng mga kakaibang hayop at itinayo pa bilang isang kuta. Siguro, kampante ang mga tao rito. Ang mga mamamayan ay siguro kampante,
Ngunit ang mga superhuman, nang marinig nilang sinabi ni Ur na dumating na ang mutated tree, ay agad na nagsitayuan, nagkakagulo sa kanilang mga upuan. Okay ang depensa ng SF City na ito, ngunit ang pagdating mismo ng mutated tree ay ibang usapan. Agad, sa gitna ng grupo, may mga nagpakita ng takot sa kanilang mukha. Bakit siya naparito? Anong gagawin niya rito? Hindi ilan ang patuloy na nagpapakita ng pagkabahala, nagtatanungan sa isa't isa, upang makahanap ng sagot na magpapakalma sa kanila. Gusto niya ba sigurong sakupin ang outpost na ito? Tahimik na umiti si Ling-er. Ang aking master ay dumating dito, siguradong may dahilan. Hayaan na lang ang mga duwag na taong ito na kapit tuko sa kanilang mga lupa. Paano ba naman nila maunawaan? May ibang superhuman na mas kalmado. Hindi sila tumayo, hindi rin nila naramdaman ang matinding spiritual energy ni Ngudi Du na humahangin sa kanila, ngunit nararamdaman nila ito sa ibang paraan. Halimbawa, ang babaeng ito na may gintong buhok na nakasuot ng parang robot. Ang espada sa kanyang kamay ay umilaw na parang nakaharap sa kalaban, nanginginig pa na parang nagsasabi sa kanya, kanina, nagyabang ng husto si Alian, hinamon niya ang lahat ng bagay sa mundo. Ngayon, nang marinig niyang dumating ang kakaibang puno, naging tahimik na siya, nanginginig ang kanyang mga ngipin, pawis na pawis ang kanyang mukha. Ano ba ang pakiramdam ng kawalan ng kapanatagan na ito? Anong nangyayari? Hindi na siya naglakas loob pang magtanong sa kanya. Ang kanyang bibig ay naging tahimik. Isang superhuman ang mahigpit na humawak sa isang bagay na mukhang tangkay ng espada at simbolo ng pananampalataya sa kanyang kamay, tinitingnan ito ng hindi makapaniwala. Ang Diyos ay nagpapaalala sa atin na may panganib. Wala pang naglakas loob na tumakas. Nakabaluktot na si Ur at sinabi niya, gusto ko siyang harapin. Ang buong silid sa paligid niya ay parang napipigilan ang hininga. Harapin ang kakaibang puno. Hindi malinaw kung gaano nakatagal na sakop ng itim na bandila na iyon ang bubong ng gusali. Si Ngutihidu ay nakatayo pa rin doon, pinapanood ang mga ulap at ang tanawin upang pumatay ng oras. May kakaibang agos ng spiritual energy na bumababa malapit sa kanya. Tiningnan niya ang lugar na iyon. Tunay nga, dumating na ang taong hinihintay niya. Lumitaw sa kaliwang bahagi ni Ngutihidu si Ur na tipikal na superhuman. Hindi siya nagpakita ng tuwa o pagbati. Nagtanong lang siya, sa wakas, lumitaw ka na. Nang makita niya ang tumpok ng mga superhuman na lumilipad sa likuran ni Ur, ngumiti pa siya at idinagdag, marami ka pang dinalang mga kasama. Mukhang malakas naman si Ur, hindi parang namatayan o naapektuhan tulad kanina. Ang mga superhuman na sumusunod sa kanya ay bahagi dahil sa pagiging curious, bahagi naman para patunayan na hindi sila natatakot sa punong iyon. Ngunit sa totoo lang, kahit ang isang gaya ni Alian na mahilig magyabang ay hindi nakapagsalita ng kahit isang salita pagkarating niya. Ano pa kaya ang mga iba na tahimik? Ito ang mutated tree ng Huaxia. Sa paglapit pa lamang dito, nararamdaman na ang kanilang spiritual energy ay napipigilan. Nang makita ang namumutlang mukha ni Alian, isang tao mula sa 10 Great Heroic Beasts ay nagsalita upang mang-asar, kanina lang, napakamabangis mo. Bakit ngayon ay tahimik ka na? Ang bastos na bibig ni Alian ay gumalaw, gustong-gusto siyang murahin, ngunit sa huli, hindi siya naglakas loob na magkagulo sa sandaling ito. Nakatingin lamang siya ng mabilis sa taong hindi makaintindi at matigas na tinitigan siya. Huwag kayong matensyon. Hindi ako naparito para gumawa ng gulo. Nagsalita si Ngudi-du. Natural, alam niya na siya ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang mga tao. Lahat ng ito ay dahil sa labis na takot. Dumating ako upang imbitahan ka na sumali sa amin. Tiningnan niya ng diretsyo si Ur. Si Ur ay nagulat ng husto, syempre, hindi siya makapaniwala na mangyayari ang ganito. Sa dami ng superhuman na nandito, ang mutated tree ay imbitado lamang siya. Ang ibang mga superhuman, lalo na ang mga nasa 7 Great Heroic Beasts, ay labis na nagulat. Nakiisa rin sila sa laban kasama si Ur noong lumitaw ang darkness. May tuturing na kasama rin sila ng mutated tree noon. Ang lakas ng kanilang atake ay wala lang kumpara sa laban na iyon. Ang lakas ng sangkatauhan ay wala lang sa paningin ng mutated tree, at ngayon ay inimbitahan lamang nito si Ur. Natural, may ilan sa grupo na agad na nainggit ng labis.
Ang pag-imbitahan kay Yuer na sumali ay nangangahulugan na kinikilala nila ang kanyang lakas bilang karapat-dapat na maging kasama ng mutated tree. Kahit pa ibang tao ang iniimbitahan niya, nakaramdam ako ng kaba. Sana ako ang iniimbitahan niya. Sa dami ng mga tao, hindi maintindihan kung bakit inimbitahan ni Ngudidu si Yuer. Nakita niya ang iba't ibang uri ng pagdududa at pagnanasa sa mga mata ng mga naroroon, ngunit hindi niya ito pinansin. Inulit niya ang tanong kay Yuer, paano na? Pag-isipan mo sandali. Kaya kitang tulungan na mag-breakthrough mula rank 4 hanggang rank 5. Rank 5. Agad na nag-alala ang lahat. Sa kasalukuyan, mayroon lamang 18 rank 4 superhuman sa buong sangkatauhan. Ang biglang pag-akyat sa rank 5 ay tiyak na magdudulot ng kaguluhan sa sangkatauhan. Ang iba ay nagsimulang magpakita ng pagnanasa sa likod ng kanilang mga mukha na nagulat. Ang isang superhuman na kanina pa sigurado sa kanyang hiling ay nagbago na ang damdamin, naging one-sided love na. Hindi ako papansinin ng kakaibang puno, pero gusto ko talagang ipahatid sa kanya ang aking damdamin. Tapos na, tapos na. Lalo siyang naapektuhan. Ngunit bago siya masilaw o sumang-ayon, biglang nagtanong si Yuer ng isang tanong na itinatanong din ng lahat sa kanilang puso. Bakit ako? Seryoso ang kanyang mga mata, ngunit mali ang kanyang pinagtatanungan. Pumikit ng mahaba si Ngudidu, hindi niya gusto na questionin ng iba ang kanyang desisyon. Bigla siyang naging nakakatakot. Ang mga umikid na ugat sa likuran niya ay lumikha ng isang anino na bumabalot sa kanyang katawan, tanging ang liwanag mula sa kanyang mga mata ang kumikisla. Gusto mo bang makipag-usap ako sa iyo ng nakatingala hanggang kailan? Bumaba ka rito. Pagkatapos niyang magsalita, ang napakalaking agos ng spiritual energy mula sa mga ugat na kumalat ay bumalot sa hangin. Sa loob ng ilang kilometro, ang lahat ng superhuman ay nalubog sa mataas na antas na spiritual energy. Bago pa nila maintindihan, naramdaman nilang kusang lumuhod ang kanilang mga tuhod. May isang bagay sa kanilang likuran na tila nagtutulak sa kanila pababa. Ang kanilang taas ay bumaba, at ang kanilang postura ay parang yumuyukod ng may paggalang. Ang spiritual energy na ito ay nagpatindi sa mga pinakamatitigas, hindi nila ito kayang tiisin. Kahit pa sila mag-muscle, lalo lang naging malakas ang pagpiga ng spiritual energy na ito, hindi lang sa katawan kundi pati na rin sa mga laman loob na nagdudulot ng malinaw na pagkadurog sa isipan. Mukhang hirap na hirap sila, sinusubukan nilang lumaban ngunit walang magawa. Ang taas kung saan nakalutang ang mga superhuman kanina ay unti-unting bumaba hanggang sa hindi na nila namalayan. Sa kaliwang bahagi ng grupo ng mga superhuman ay si Sir Western Asia at Lindsay. Naramdaman nila ang agos ng spiritual energy sa kanilang katawan, ngunit wala silang naramdaman na pagpiga tulad ng ibang superhuman. Napakakaiba. Ito ay parang hangin lang sa tabi nila. Naramdaman din ni White Jade sa tabi ni Ling Er na hindi siya naapektuhan ng ganoon. Umiti siya at ipinagmalaki kay Ling Er, wala akong naramdaman. Sigurado akong mas malakas na ako. Akala niya ay lumaki siya ng husto at kaya niyang labanan ang spiritual energy ng mutated tree, hindi tulad ng ibang tao na walang paraan para lumaban. Napilitang tumalon si Yuer pababa sa bubong ng gusali kung saan nakatayo si Ngudidu. Dahil napigas siya, ang kanyang pagtalon ay medyo magaspang. Tumaas ang kanyang ulo at malinaw niyang nakita ang sitwasyon. Nang makipaglaban siya sa mga sea beasts, kahit pa palagi niyang nararamdaman ang spiritual energy ng mutated tree, napakalayo ng distansya. Ang labanan sa lupa ng Australia ay hindi talaga lugar para tumapak ang tao. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng mutated tree sa napakalapit na distansya. Ang mga pakiramdam na akala ni Yuer na naintindihan niya ay pala na sa kanya lamang. Hanggang sa magkaharap sila, doon niya naintindihan. Nang malinaw na hindi siya kailanman magiging malapit sa mutated tree sa araw na iyon. Ngayon, naintindihan ni Yuer na ang distansya sa pagitan ng sangkatauhan at nito ay hindi talaga mailalarawan sa pamamagitan ng mga salita. Nang makita ni Ngudidu ang pagtanggap sa mga mata ni Yuer, mahina siyang ngumiti. Kahit pa nagpunta siya rito ng personal upang mag-imbita, hindi siya kailanman naging nasa mahinang posisyon. Tiningnan niya si Yuer sa mata ng isang nakatataas. Ang kanyang saloobin ngayon ay mas kalmado dahil alam niya na siya ang maihawak ng sitwasyon. Mas madaling mag-usap sa ganitong postura, umiti si Ngudidu. Mukhang kaaya-aya rin itong tingnan.
Gayon din sa SF City, sa ibang lugar na sarado ang gusali. Sa bubong ng isang gusali ay ang anyo ng isang taong nakasuot ng lila na balabal, nakatingin sa direksyon kung saan nagmumula ang spiritual energy ng mutated tree. Bakit lumitaw dito ang kakaibang puno? Ang spiritual energy na parang alon sa dagat, paanong magiging kalaban ng tao iyon? Naalala niya, nang sumugod at umatake ng malakas ang Sea Dragon King sa lugar, kung saan nakatira ang mga tao, isang halimaw lang iyon, ngunit natigilan na ang tao. Ano pa kaya ang kakaibang puno na tumalo sa halimaw na iyon at sa buong lahi nito, kasama na ang T-boss nito? Nang maalala niya ang araw na iyon, bigla niyang naramdaman na masakit ang kanyang ulo na parang binabayo. Ang kanyang kamay ay umabot mula sa ilalim ng balabal, hinawakan ito, sinubukang tiisin ang sakit. Sumigaw siya ng malakas ngunit hindi gumaan ang pakiramdam. Sa huli, ang sigaw na iyon mismo ang nagpunit sa espasyo, nagdulot ng malalaking mga crack. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ay nilamon ang sigaw. Ang kalangitan sa itaas ay nahati ng ilang linya na nagdulot ng tunog ng pagkapunit at pagkaputol. Hingal na hingal siya sa ilalim ng balabal. Pagkatapos ng sakit, malaki pa rin ang kawalan sa hangin, hindi ito bumabalik. Iniangat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang ulo. Bumulong siya sa kanyang sarili, alam ko na. Ako iyan. Huwag na kayong maingay. Naggalit ang kanyang ngipin na parang nakikipag-usap sa kanyang ikalawang pagkatao sa loob. Pagkatapos, bigla niyang winagayway ang kanyang kamay sa harap, binuksan ito ng malapad. Ang espasyo, ang kalangitan ng SF City, ay basag na parang plato, inilantad ang tunay na anyo ng mutated tree, ang malaki, maitim, at mabahong katawan ng puno ng willow. Pansamantala, wala itong mata o bibig ang malaking berdeng bagay na iyon dahil ginagamit ni Ngudidu ang kanyang 3-man form para lumayo. Tila tama ang kanyang tansya sa oras na ito upang sirain ang espasyo at pumunta sa lugar ng mutated tree. Nakatitig siya sa harap. Mukhang hindi ito ang unang beses na dumaan sa espasyo ang nilalang na ito. Hindi pa alam ni Ngudidu na may nakapasok sa kanyang teritoryo at napakalapit pa. Siya ngayon ay nakatingin sa mga UR na nakaluhod sa harap niya. Mas mababa sila sa kanya ng malaki. Si Ngudidu ay kaswal na sumagot, pinahahalagahan ko ang iyong kakayahan. Hindi lamang kita kayang tulungan na maging mas malakas, kaya pa kitang tulungan na protektahan ang outpost na ito at gawin itong iyong sariling independenteng kaharian. Hindi itinaas ni UR ang kanyang ulo dahil sa labis na pagkamangha. Kung gayon, ang kakaibang puno ay nagpapahayag na hindi siya naparito upang makipaglaban o sakupin ang lungsod na ito. Isang pakiramdam ng kaginhawahan ang pumasok sa puso ni UR. Ito ang lungsod na itinayo niya sa kanyang sariling mga kamay, kahit papaano, nagkaroon ng kaunting kaginhawahan sa kanyang puso. Hindi sumagot si UR sa Divine Tree sa loob ng ilang segundo. Sa loob ng mga sandaling iyon, naramdaman ng Blonde Boss na malakas na tumitibok ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Ang pagnanais na magsalita para kay UR ay nagpapula sa kanyang mukha. Okay na. Naintindihan. Walang problema. Sige, sabihin mo. Gusto niyang sumagot ng ganoon. Nakakalungkot, hindi siya ang hinahanap. Si UR ay karapat-dapat na tawaging tagapamahala ng SF City. Alam niya na ang Divine Tree ay hindi kailanman tumutulong ng walang kapalit. Ang kondisyon ay dapat akong sumali sa Misty Mountain. Hindi siya itinanggi ni Ngudidu at idinagdag pa, at kasama nito, lahat ng kasalukuyang mineral veins ng lungsod na ito. Akala mo ay magtatanong pa si UR, ngunit hindi. Alam niya na dalawa lang ang kanyang sagot, at alam niya ang kahihinatnan kapag tumanggi siya. Nakita na niya ito. Ang mga mata ni UR ay naging matigas habang tinitingnan niya ang mutated tree. Sumasali ako. Upang matiyak na malinaw niyang ipinapahayag sa pinakamakapangyarihang puwersa sa panahong ito na gusto niyang sumali, at hindi siya pinipigilan ng mga multo o nagsasalita lang ng walang saysay, yumuko ng malalim si UR at magalang na inulit, sumasali ako sa Misty Mountain. Kahit walang sinuman sa mga superhuman ang nagsasalita, ang pampublikong paglipat ni UR sa panig ng mutated tree ay nagdulot ng pagyanig sa kanilang mga puso. Kahit ang isang hari ay hindi makatanggi sa kondisyon ng kakaibang puno, talagang napakaakit nito. Ngayon, dito, sinong superhuman ang mangangahas na magsabi ng hindi kay Ngudidu? Sino ba ang hindi naghahangad ng lakas? Ang sangkatauhan ay matagal nang naghihirap. Naghihintay sila sa puno ng willow na magbigay ng lakas o gumawa ng isang ritual upang magsimula agad ang lahat.
Pero matagal na siyang nakayuko, wala siyang nakikita. Tiningnan ni Yu upang silipin. Nagulat siya nang makita niya ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng Triman. Lumingon si Ngu Tiidu sa isang tabi, malayo ang tingin sa langit, nakatikom ang bibig, malalim ang iniisip. Para siyang hindi pinapansin ang ginagawa ni Yu sa harap niya. Ang kanyang isipan sa sandaling ito ay nakatuon sa kakaibang aura na lumitaw sa harap mismo ng kanyang pangunahing katawan, ang puno. May taong pumasok sa espasyo kung saan ako naroroon. Ang mahalaga ay ang aura ng taong iyon ay napakakaiba. Hindi pa niya ito nakaharap kailanman. Kaya naman nagulat siya nang may makapasok sa espasyo, kahit na ang puno ng willow ay nasa isa sa 9 great spaces. Sa ilalim ng lila na balabal ay ang malinaw na asul na mga mata, ngunit ang kanyang tingin ay matalas, na para bang ang pagdating at pag-alis sa harap ng kakaibang puno ay isang laro lamang. Mukha siyang maliit sa ilalim ng mga ugat, ngunit hindi malinaw kung ano ang kanyang balak habang nakatayo lang siya doon at nakatingala sa itaas. Dahil dumating na ang divine sense ni Ngu Tiidu sa Fifth City, ang malaking berdeng itlogi ang pangunahing katawan ni Ngu Tudu ay hindi gumalaw, nakatingin lang sa puno ng willow mula sa simula hanggang sa dulo ng may pagtataka. Isang pangungusap lang ang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili, ito ang kakaibang puno. Ang kanyang pangunahing katawan ay ang pinakamalakas at kasabay nito, ang pinakamahina. Kapag ito ay nasira, hindi alam ni Ngu Tiidu kung ano ang mangyayari. Mahigpit siyang pumikit, inilipat ang kanyang divine sense na nasa 3 man sa malayo sa FF City pabalik dito. Biglang lumaki ang kanyang mga mata. Mabilis na natukoy ng kanyang mga mata ang target. Ang salarin pala ay nakatayo lang sa ilalim, nakatitig sa kanya ng walang takot. Ang kanyang presensya ay nagpatindig ng balahibo kay Ngu Tiidu. Malakas siyang sumigaw, sino ka? Bakit ka pumasok dito? Biglang tumalon ang tao na may napakabilis na bilis, ngunit napakaingat din ang balabal ay humawi at lumapad, ngunit ang hood ay hindi nahulog. Yumuko siya ng malalim, ngunit ang kanyang paglipad ay malinaw na nakatarget sa mukha ni Ngu Tiidu. Hindi pa kailanman nangyari ito sa kanya. Mabilis siyang gumalaw. Ang mga ugat ay napakaliksi, umikid sa iba't ibang laki ng bilog upang gipitin siya, ngunit napakabilis ng taong ito at maliksi na parang ahas. Hindi lang siya lumampas, umilag pa siya sa mga bitag ng 9 great roots. Astig naman. Nanlaki ang mata ni Ngu Tiidu habang pinapanood ang galaw niya at humanga. Ang bilis ng reaksyon ng taong ito. Hindi siya nahuli ng mga ugat. Pagkailag niya sa kanila, agad siyang umilag sa gilid. Sa isang segundong pagkagulat ni Ngu Tiidu, itinabi niya ang kanyang kamay na may kumpol ng hangin. Ang kanyang patutunguhan ay hindi ang kanyang mukha, kundi isang malaking bahagi ng mga ugat sa itaas. Binaba niya ang kanyang sarili sa gitna ng hangin, malakas na iniindayog ang kanyang kamay pasulong. Sumiklab ang kanyang mga mata sa ilalim ng hood. Ngayon lamang siya nakapagsalita ng isang pangungusap na maituturing na pagpapakilala sa kanyang sarili. Ako ang tagapagtanggol ng sangkatauhan. Ang tagapagtanggol ng sangkatauhan. Nakikipagkilala sa kakaibang puno na kumukuha ng mga tao sa pamamagitan ng isang malakas na banggaan na gustong pabagsakin ang mukha ng puno ng willow. Mabilis na itinuro ni Ngu Tiidu ang mga ugat upang harangan ang kanyang mukha, parang may nagtatakip ng kamay para harangan ang atake. Ang atake na iyon ay mailakas na halos katulad ng peak level. Ang matigas na balat na nakrystallize sa labas ng 4 na malaking ugat ni Ngu Tiidu ay natanggal ng malaking piraso, nakalantad ang puting katawan sa loob. Ang aking crystallization ay ganito katigas, paano ito naging walang kulay sa isang atake lang? Tiningnan niya ang kanyang mga sugat at tahimik na nagsuri, hindi ako makapaniwala na makasakit sa akin ang taong ito sa crystallized form. Sa huli, sinabi niya, hindi simpleng tao ang taong ito. Misteryoso ang kanyang mga galaw, misteryoso ang kanyang paglitaw, misteryoso rin ang kanyang atake. Bukod sa kanyang balabal at pagkakakilanlan, lahat ng iba ay nakatago, walang kahit katiting na impormasyon na nalalabas. Hindi siya normal na tao. Ang kanyang bilis at lakas ay parehong kahindik-hindik. Tinitingnan niya ang taong iyon na ngayon ay nakatayo lang sa ilalim, walang balak na umatake ulit. Biglang naramdaman ni Ngu Tiidu na bakit parang pamilyar sa kanya ang taong ito. Naramdaman niya ito kamakailan lang. Isang pakiramdam ng pagkabahala at masamang senyales. Ang darkness ang nagbigay ng pakiramdam na ito, ngunit ang darkness ay umalis na kasama ang kaluluwa ni Lingling. Kahit pa magkatulad sila, hindi ito makakaligtas sa dimensional space na ito. Dahil hindi niya matukoy ang pagkakakilanlan niya, ngunit may pakiramdam siyang pinipiga, naging iritado si Ngu Tiidu at nagngalit ang ngipin. Anong problema nito? Sinimangutan niya ang taong iyon ng may pag-iingat. Sa ilalim ng balabal, ang payat na braso, na eksaktong parang sa tao, ay iniangat sa hangin.
Ang spiritual energy sa itaas niya ay umikid mula sa manipis na hangin, unti-unting bumilis, tapos umikid ng mabilis, ginawang sentro ang bahagi sa ibabaw ng ulo ng taong ito. Sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay, nakagawa siya ng ganoong kasamang hangin. Ano ba ang gusto niyang sipsipin? Mabilis na napansin ni Ngutidu na ang tunog ng pagkakalat na umalinggaw ay mula sa espasyo sa paligid. Ang buhawi sa kanyang kamay ay sinisipsip ang bawat piraso ng kalangitan ng espasyo na ito, nahati ito at nahulog ng pira-piraso, unti-unting nasisipsip sa bagay na kakatapos lang gawin. Tiningnan ni Ngutidu ang espasyo na gustong gumuho sa paligid niya, nagulat siya na ang kanyang espasyo ay gumuho dahil sa spiritual energy niya, samantalang ang espasyo na ito ay nabuo batay sa kalooban at lakas ng puno ng willow. Akala niya, sisipsipin niya ang kanyang espasyo at wawasakin ito, ngunit hindi niya inasahan. Matapos gumawa ng buhawi, itinapon niya ito pasulong, patungo kay Ngutidu, na parang nagpapakita ng lakas. Ang pagsabog kanina ay nagdulot ng pinsala sa crystallized roots niya. Kaya niyang gawin iyon muli, ngunit mas tumaas pa ang antas ngayon, na nagpapakita na gusto niyang patunayan kay Ngutidu ang kanyang lakas. Kailangan niya lang itong harangan. Naging anyo si Ngutidu ng maitim na ahas, malapad ang kanyang balumbon tulad ng isang python, sumisitsit ng mahaba at sumugod upang harapin ang buhawi na iyon. Binuka niya ang kanyang malaking bibig, nilulon ang buong buhawi sa kanyang lalamunan. Nagsimulang umumbok ang kanyang tiyan. Mahaba pa ang buhawi, ngunit patuloy pa rin ang ahas sa pag-ikot at paglulon, unti-unting nilulon ang lahat. Nilulon niya ang lahat. May sumiklab na pagkamangha sa mga mata ng taong iyon. At iyon pa lang ang simula ng sunod-sunod na pag-atake. Kasunod ng python, sumugod ang maliit na aksetong snake, at ang buong pamilya ng mga ahas, nagawa lahat sa mga ugat, sumugod pasulong upang umatake. Ang distansya ay pinaikli sa isang iglap. Ang ulo ng ahas, na may dila na parang palakol, ay wala pa 3 metro ang layo. Binuka nito ang malaking bibig at nagbuga ng isang haligi ng spiritual energy, gustong sunugin siya. Nakatayo siya lang sa gitna ng espasyo sa harap ng bibig ng ahas. Mula sa labas, nakita na ang hindi kilalang tao na iyon ay gumawa ng isang matatag na bola upang harangan ang kapangyarihan. Pagkatapos, lahat ng kawan ng ahas ay sumugod sa lugar kung saan siya nakatayo, umikid at pinigil siya sa lupa kung maaari. Malakas na tunog ang umalinggaw nang magbanggaan ang mga ahas sa lupa. Ang usok ay umakyat sa makakapal na kumpol. Nayanig ang lupa dito. Ito ay isang maliit na espasyo, ngunit biglang lumakas ang hangin at pinalayo ang usok. Sa gitna ng mga malakas na tunog ng hangin, narinig ang kanyang balabal na humahagupit sa hangin. Ang kanyang gulugod ay diretsyo. Walang epekto ang atake kanina. Ang taong iyon ay ngayon nakatingala at nakatingin kay Ngutidu. Ginamit niya ang system upang tingnan ang kanyang pinagmulan. Sino ang mag-aakalang makikita niya lamang ang isang nanginginig na asul na panel? Ang mga kakaibang bagay hanggang sa pangalan ay wala. Anong problema nito? Hindi pa kailanman naranasan ni Ngutidu ito. Hindi niya matukoy ang pagkakakilanlan niya. Sinubukan pa niyang makita, ngunit ang panel ay lumabo, ang mga code ay lumilipad kung saan-saan. Tunay nga, hindi siya normal na tao. Patuloy siyang nag-isip. Ang kanyang bilis at lakas ay parehong kahindik-hindik. Tinitingnan niya ng paulit-ulit ang taong iyon na ngayon ay tahimik na nakatayo sa ibaba, wala na ring balak na umatake. Biglang naramdaman ni Ngutidu na bakit parang pamilyar ang taong ito. Naramdaman niya ito kamakailan lang. Isang pakiramdam ng pagkabahala at masamang senyales. Ang darkness ang nagbigay ng pakiramdam na ito, ngunit ang darkness ay umalis na kasama ang kaluluwa ni Lingling. Kahit pa magkatulad sila, hindi ito makakaligtas sa dimensional space na ito. Dahil hindi matukoy ang pagkakakilanlan, ngunit may pakiramdam ng pagpiga, naging iritado si Ngutidu at nagngalit ang ngipin. Anong problema nito? Sumimangot siya at tiningnan ang taong iyon ng may pag-iingat. Sa ilalim ng balabal, ang payat na braso, na eksaktong parang sa tao, ay iniangat. Ang hangin at spiritual energy sa ibabaw niya ay umikid. Mula sa manipis na hangin, unti-unting bumilis ang paglipat tapos umikid ng mabilis, ginawang sentro ang bahagi sa ibabaw ng ulo ng taong ito. Sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay, nakagawa siya ng ganoong kasamang hangin. Ano ba ang gusto niyang sipsipin? Mabilis na napansin ni Ngutidu na ang tunog ng pagkakalat na umalinggaw ay mula sa espasyo sa paligid. Ang buhawi sa kanyang kamay ay sinisipsip ang bawat piraso ng kalangitan ng espasyo na ito, nahati ito at nahulog ng pira-piraso, unti-unting nasisipsip sa bagay na kakatapos lang gawin. Tiningnan ni Ngutidu ang espasyo na gustong gumuho sa paligid niya, nagulat siya na ang kanyang espasyo ay gumuho dahil sa spiritual energy niya, samantalang ang espasyo na ito ay nabuo batay sa kalooban at lakas ng puno ng willow.
Akala niya, sisipsipin niya ang kanyang espasyo at wawasakin ito, ngunit hindi. Matapos gumawa ng buhawi, itinapon niya ito pasulong, patungo kay Ngudidu, na parang nagpapakita ng lakas. Ang pagsabog kanina ay nagdulot ng pinsala sa crystallized roots niya. Kaya niyang gawin iyon muli, ngunit mas tumaas pa ang antas ngayon, na nagpapakita na gusto niyang patunayan kay Ngudidu ang kanyang lakas. Kailangan niya lang itong harangan. Naging anyo si Ngudidu ng maitim na ahas, malapad ang kanyang balumbon tulad ng isang python, sumisitsit ng mahaba at sumugod upang harapin ang buhawi na iyon. Binuka niya ang kanyang malaking bibig, nilulon ang buong buhawi sa kanyang lalamunan. Nagsimulang umumbok ang kanyang tiyan. Mahaba pa ang buhawi, ngunit patuloy pa rin ang ahas sa pag-ikot at paglulon, unti-unting nilulon ang lahat. Nilulon niya ang lahat. May sumiklab na pagkamangha sa mga mata ng taong iyon. At iyon pa lang ang simula ng sunod-sunod na pag-atake. Kasunod ng python, sumugod ang maliit na aksetong snake, at ang buong pamilya ng mga ahas, nagawa lahat sa mga ugat, sumugod pasulong upang umatake. Ang distansya ay pinaikli sa isang iglap. Ang ulo ng ahas, na may dila na parang palakol, ay wala pa 3 metro ang layo. Binuka nito ang malaking bibig at nagbuga ng isang haligi ng spiritual energy, gustong sunugin siya. Nakatayo siya lang sa gitna ng espasyo sa harap ng bibig ng ahas. Mula sa labas, nakita na ang hindi kilalang tao na iyon ay gumawa ng isang matatag na bola upang harangan ang kapangyarihan. Pagkatapos, lahat ng kawan ng ahas ay sumugod sa lugar kung saan siya nakatayo, umikid at pinigil siya sa lupa kung maaari. Malakas na tunog ang umalingaw nang magbanggaan ang mga ahas sa lupa. Ang usok ay umakyat sa makakapal na kumpol. Nayanig ang lupa dito. Ito ay isang maliit na espasyo, ngunit biglang lumakas ang hangin at pinalayo ang usok. Sa gitna ng mga malakas na tunog ng hangin, narinig ang kanyang balabal na humahagupit sa hangin. Ang kanyang gulugod ay diretsyo. Walang epekto ang atake kanina. Ang taong iyon ay ngayon nakatingala at nakatingin kay Ngudidu. Ginamit niya ang sistem upang tingnan ang kanyang pinagmulan. Sino ang mag-aakalang makikita niya lamang ang isang nanginginig na asul na panel? Ang mga kakaibang bagay hanggang sa pangalan ay wala. Anong problema nito? Hindi pa kailanman naranasan ni Ngudidu ito. Hindi niya matukoy ang pagkakakilanlan niya. Sinubukan pa niyang makita, ngunit ang panel ay lumabo, ang mga code ay lumilipad kung saan-saan. Tunay nga, hindi siya normal na tao. Patuloy siyang nag-isip. Ang kanyang bilis at lakas ay parehong kahindik-hindik. Ginamit niya ang kanyang Heaven's Eye. Ang 9 Great Spaces ay tiyak na makakakita ng pagkakakilanlan. Ang pulang mata ay bumukas ng malaki, tumitig sa taong nakasuot ng balabal. Sa wakas, lumitaw ang mga salita sa information panel, ngunit malabo ang impormasyon, mahirap maintindihan. Lahi, hindi malinaw. Antas, hindi malinaw. Sa linya ng likas na talento, mayroon lamang 4 na salita, pag-unlad ng lakas. Pagkatapos, isang serye ng mga simbolo na hindi mabasa, bago magtapos sa 2 salita, nasa paglaki. Espesyal na kakayahan, vessel, parasite. Ano ang nilalaman? Ano ang parasite? Hindi mabasa. Ginamit ko na ang Heaven's Eye, ngunit hanggang dito lang ang kaya nito. Namilog ang mga mata ni Ngudidu. Hindi malinaw ang lahi. Siyempre, hindi siya tao. Pero ang anyo ay eksaktong parang tao. Kanina lang, tinawag pa niya ang sarili niyang tagapagtanggol ng sangkatauhan. Tinitingnan ang mga salita na halo ang isang tumpok ng walang katuturang mga simbolo, hindi ma-figure out ni Ngudidu. 1,000,000 posibilidad ang pwedeng magpaliwanag sa kasalukuyang sitwasyon. Ang kanyang kasalukuyang katawan, siya ba talaga o isang vessel na naparasitize? Malakas at misteryoso ang taong iyon. Nakalabas lang siya sa saklaw ng atake ng mga ahas, pagkatapos ay binaba niya ang kanyang sarili, ilang distansya mula sa ahas ni Ngudidu. Hindi siya natakot, kakaibang kalmado. Hindi nagmadali si Ngudidu na kumilos, seryoso siyang gustong makipag-usap sa taong ito. Masyado rin siyang malakas para basta na lang makipaglaban ng hindi alam ang dahilan. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi mo rin malinaw ang iyong layunin pero inatake mo ako. Ang tanong na iyon na parang may kirot ay sinagot ng taong nakasuot ng balabal. Gusto ko lang alamin kung gaano kalakas ang taong tumalo sa darkness na tulad mo. Hindi ko napigilan ang sarili ko kaya sinubukan ko lang siya sa atin ng kaunti. Sinubukan din ni Ngudidu na siya sa atin kung anong klaseng nilalang siya. Kung alam niya ang tungkol sa darkness, natural, siya ay nilalang sa planetang ito, di ba? Bakit hindi ka nakilala ng system? Hindi ka tao. Ang lakas mo ay lumampas na sa anumang lahi sa planetang ito. Sino ka ba talaga? Ang tugon ni Ngudidu ay mas malabo pa. Ang lahi ay isang uri lamang ng simbolo.
Ano ang tawag sa akin hindi mahalaga. Sa pagkakataong ito, pumunta ako upang hanapin ka, bukod sa pasalamatan ka sa pagprotekta sa planeta, gusto ko rin magbigay ng isang bagay sa iyo. Bagaman nagulat, hindi sumingit si Ngudidu, tiningnan niya lamang ang taong iyon ng may pag-asa. Inilabas niya ang isang kumikinang na pulang earthworm na nakabaluktot sa hugis sa kanyang kamay. Sinabi ng taong iyon ng may seryosong tono, ito ay bahagi ng aking origin. Sapat na ito upang tulungan kang mag-undergo ng metamorphosis, kahit pa umakyat ka sa rank 6 superhuman. Ano? Napatalon si Ngudidu. Naglakas loob siyang maging kumpiyansa na ito ay magpapatalon sa kanyang sarili hanggang rank 6. Ang kanyang ekspresyon ngayon ay eksaktong parang sa mga superhuman na naakit at nabighani ng lakas na inalok niya sa FF City. Si Ngudidu ay dati ay isang grinder, isa-isa niyang nakukuha ang lahat. Ang lahat ng mayroon siya ay naipon. Ngayon may nagsasabi sa kanya, heto, kunin mo, i-charge mo. Ano pa ang masasabi ng puno ng willow kundi mag-isip-isip? Nagsimulang lumitaw ang pilak na buhok sa ilalim ng balabal, ngunit iyon lang, hindi na higit pa. Mahina siyang tinawag, mutated tree, tandaan mong mabuti, ang laban sa darkness ay simula pa lang. Tiningnan siya ni Ngudidu nang may ekspresyon na 3 dots. Natalo niya ang isa sa pinakamalakas sa buong kasaysayan, ngunit may mas malakas pa pala o ano. Mayroon siyang maraming oras, ngunit ayaw niyang sabihin ng detalyado. Sa halip, malabo siyang nagbigay ng pahiwatig, ang kaibuturan ng universo ay nasa sandali ng pagsabog. Mayroon ka pang isang laban na hindi maiiwasan. Sa sandaling iyon, habang unti-unting nalalantad ang dahilan ng kanyang pagpunta rito, inalis ng hindi kilalang tao ang kanyang balabal, inilantad ang kanyang kulay abo na buhok. Binalaan niya si Ngudidu. May isang presensya na mas nakakatakot pa sa darkness ang malapit ng dumating, at sa kanyang ekspresyon, tila alam na alam niya kung sino o ano ang kanyang tinutukoy. Nanlaki ang mata ni Ngudidu. Sa puntong ito, may kahulugan pa ba kung maniniwala siya o hindi? Kung sinabi niyang ganoon, tiyak na totoo iyon. Ngunit nasaan ang taong iyon? Saan siya nanggaling? Ang babaeng iyon ay yumuko ng malalim habang ang kanyang mga mata ay nakatingala kay Ngudidu. Inulit niya na ang nilalang na mas nakakatakot pa sa darkness ay malapit na raw dumating. Hindi siya mukhang nagbibiro. Muli siyang natigilan, tinanggap ang impormasyon nang hindi alam ang sasabihin. Dahil ang tinitingnan ni Ngudidu ay hindi ang babaeng iyon, kundi ang anyo ng isang maitim, mahabang buhok na lalaki na nakalutang sa likuran niya, nang banggitin niya ang darkness. Bago pa man siya makabawi sa katinuan upang sumagot o magtanong ng iba pang tanong, muling ginamit ni Ngudidu ang kanyang mga ugat upang kuskusin ang kanyang mga mata na parang nangangarap, kinuskos ng kinuskos. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, wala na siya, ang babaeng iyon. Pati na rin ang imahe ng lalaking iyon. Saan siya nagpunta? Kausap ko siya tapos basta na lang umalis, ang bastos naman. O baka naman talaga ang taong ito ay isang panaginip lamang o ilusyon. Hindi alam ni Ngudidu kung ano ang nakikita niya sa sarili niyang mga mata, ngunit ang huling sinabi niya ay marahil, sa paano man, nagsabi sa kanya na totoo ang sinabi niya at ang imaheng iyon ay marahil totoo. Bigla, hinala ni Ngudidu na ang ilusyon na nakita niya kanina ay pala ang kanyang pangunahing anyo. Ang bagay na iyon ay sumama lang sa kanya, o siya mismo ang nagdala ng bagay na iyon kay Ngudidu. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon kanina? Ang laban sa darkness ay simula pa lang. Kung gayon, ano ang nangyari sa matagal niyang pakikipaglaban hanggang kamatayan at ang pagiging darkness? Nagtanong siya sa kanyang sarili buong araw. Ginamit ni Ngudidu ang mga ugat upang gumuhit ng isang manipis at kumikinang na hibla. Ito ang original essence na ibinigay sa kanya ng babae, na sinabi sa puno ng willow na gamitin ito upang umakyat sa rank 6. Mukha itong isang earthworm. Sa pagtingin pa lamang sa bagay na iyon, biglang naging nakakatakot si Ngudidu. Bumulong siya, may dahilan na para lalong lumakas pa. Ang paglipat ng kanyang kamalayan dito ng biglaan ay nangangahulugan na hindi niya na-withdraw ang 3-man na matatag na nakatayo sa FF City ng Free Alliance. Sa bubong ng gusali na may malaking bahagi na nawawala na parang kinain, ang mga superhuman ay hindi pa rin gumagalaw mula nang umalis si Ngudidu. Nang nawala ang divine sense niya, ang 3-man ay parang isang estatwa na nakalingon sa isang direksyon at nanatili doon, hindi nagsasalita. Ginawa nito ang mga superhuman na hindi alam ang gagawin. Sila ay nakaluhod pa rin sa harap ng Divine Tree na may iba't ibang plano sa kanilang isipan.
Ngunit si Alian, na laging nakatingin sa harap, ay mabilis na napansin na may kakaiba. Bakit bigla siyang natigilan ng ganito? Masakit ba ang kanyang liig o balikat, o natatakpan lang? At bakit siya nakatingin lang sa isang lugar, sumasabay sa hangin? Kahit hindi niya alam ang dahilan, mabuti na natigilan ang kakaibang puno. Mabuti na lang. Ngayon, ang buong katawan niya ay puro butas. Baka ito na ang magandang pagkakataon para umatake. Kung matatalo ko siya dito, maaari akong sumikat sa isang hakbang. Dito, lahat sila ay mga elite sa superhuman world. Kahit isang maliit na kakaibang galaw lang, maaari silang maalala kung sino si Alian magpakailanman. Samantalang ang dami ng tao na nagpakita ng pagpapasakop at tahimik na sumusunod, sino ang mag-aakalang ang rebelde na ito ay makakagawa ng isang bagay? Sumiklab ang spiritual energy sa paligid ni Alian. Nais niyang ipahayag sa mga nagmamaliit sa kanya, ang aking eksistensya ay natatangi, na hindi na sila maglakas loob pang tingnan ako ng mababa. Kayang gawin niya ito. Siya ay rank 4 superhuman. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas at sumugal ng isang beses. Kahit parang 5 superhuman, kailangan pa ring mamatay. Biglang sumiklab ang haligi ng spiritual energy sa tunog ng ungol ni Alian. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas na umagos sa bawat butas ng kanyang balat, nagkakaisa at naglalabas ng isang cool blue light. Binuka ni Alian ang kanyang malaking bibig at umungol ng malakas, pinaaktibo ang lahat ng kanyang internal power. Hindi ito madaling gawin, ngunit sa sandaling sinimulan niya, lahat ay napansin ang nakatagong nakamamatay na layunin sa loob ng spiritual energy. Ang mga superhuman na nakatayo sa tabi niya ay nagmamadaling lumayo, lumingon at tiningnan ang baliw na si Alian. Sa maliit na pagkakamali lang, gusto niyang lampasan ang iba. Normal lang naman sana na gawin niya kung ano ang gusto niya. Ito ang panahon na dapat silang yumuko sa mutated tree, bakit pa siya nagpapalalo? Nagalit ang ngipin ng lalaki mula sa 10 Great Heroic Beasts at tinanong si Alian, anong ginagawa mo? Ang agos ng spiritual energy sa paligid niya ay lalong naging makapal, hindi na apektuhan ng kaguluhan sa paligid niya. Sumigaw si Alian, tumabi kayong lahat. Kung mahagip kayo, wala akong pakialam. Hindi na kailangan pang bantaan ang sinuman. Sa ganoong mukha niya, kusang. Lalayo ang lahat. Si Alian, diretsyong lumipad patungo sa tree man na naging estatwa doon. Sa kanyang mga labi ay isang mapagmataas na ngiti. Sa panahong ito, walang makakapigil sa akin. Sumimangot si White Jade at tiningnan ang taong ito. Ling-Er, gusto ng hinayupak na iyon na atakehin ang divine tree ng patago. Naintindihan din niya ang intensyon ni Alian, ngunit mula pa sa simula ay hindi niya ito pinigilan.